Sa balitang abroad, panibagong banta ng mas matinding pag-atake ang ibinato ni US President Donald Trump laban sa Iran. Ito ay kung ipagpapatuloy daw ng nasabing bansa ang pagharang sa Strait of Hormuz na isa sa mga pinakamahalagang daanan para sa global trade. Binigyan din ni Trump ng ultimatum ang Iran hanggang Martes ng gabi para buksan Strait of Hormuz. Si Son Santiago para sa kabuuan ng balita. Matapos ang paulit-ulit na pananakot, hindi pa rin tumigil si United States President Donald Trump at muling nagbulalas ng panibago at mas maaanghang na banta laban sa Iran. Sa kanyang pinakabagong post sa Truth Social platform, muli nagbabala ang US President na maaaring targetin ng Amerika ang mahalagang infrastruktura ng Iran, kabilang ang mga power plants at bridges, kung hindi bubuksan na naturang waterway na Strait of Hormuz. Ngunit sa mismong post na iyan, gumamit din ang US President ng pagmumura at pangungutya mismo sa kabilang panig. Sinabihan pa niya na kung hindi mabubuksan na naturang strait, maninirahan ang mga ito sa impyerno. Nagset naman si Trump ng deadline ngayong Martes alas 8 ng gabi Eastern Time sa kanyang hiwalay na post. Ang babalang ito ay hindi na panibago para kay Trump dahil makailang ulit na niya itong ginagawa, ngunit nauuwi lamang ito sa pagdedelay. Nitong nakaraang weekend, nagbigay si Trump ng 48 oras na ultimatum upang buksan ang Strait of Hormuz at kung hindi umano ay pasasabugin nila ang energy facilities ng Iran. Gayunpaman, makailang beses niya rin itong ipinagpaliban habang patuloy niyang sinasabing may nagaganap na negosasyon mula sa dalawang panig. Paulit-ulit naman itong itinatanggi ng ilang Iran officials. Samantala, sa parehong social media platform, binanggit din ni Trump ang anyay matagumpay at miraculous na rescue operation sa dalawang American pilots na bumaksak sa loob ng Iran. Matatanda ang isang F-15 E-Strike Eagle mula sa US Air Force ang napatumba ng Iranian forces nitong nakaraang linggo. Samantala, tinatayang 13 US service members ang naiulat na nasawi mula sa iba't ibang bahagi ng Middle East mula na magsimula ang tensyon. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.